Hi, gusto mo bang kumuha ng sasakyan at gusto mo ma-approve agad? So, bigyan ko kayo ng tip para sure approval ka. So, simple lang naman eh. Una sa lahat, kailangan meron kang mga requirements. Two valid ID, proof of billing, tsaka proof of income. So, sa proof of income, kailangan lang dyan is COE or payslip, pwede rin ITR. Pero kung gusto mo maganda yung resulta ng approval mo, at least kailangan meron kang bank statement. So, yung bank statement at least 3 months or mas maganda 6 months bank statement. Ngayon, kung sinasabi naman ng iba na, paano ako magkakaroon ng bank statement? Yung sweldo ko pumapasok sa akin ng cash. So, simple lang naman. Mag-open kayo ng bank account, then lahat ng salary nyo na papasok sa inyo monthly or kinsenas katapusan, ipasok nyo dun sa bank account na i-open nyo. So, kung halimbawa na sumusweldo kayo ng 30,000 a month, so ang loanable nyo dun is yung 33%. So, 3 times kasi ng monthly hulog yung dapat na income nyo. So kung halimbawa 10,000 yung monthly nyo, at least dapat may 30,000 kayo a month. Pero syempre, baka iniisip nyo na, uy hala, ang laki naman dapat ng sweldo para makapag-loan ng sasakyan. Pwede naman may co-borrower, pwede yon. So kung halimbawa, ang gusto nyo sasakyan is 15,000 a month, so pwede namang combined salary with your partner, asawa, kapatid o magulang. Halimbawa, si nanay sumasweldo ng 30,000 a month at ikaw sumasweldo ng 30,000 a month. So, may 60,000 a month na. 'Di ba? So, pwede na kayo mag-loan ng at least 20,000 a month na bayarin or ng loanable, 'di ba? Monthly. So, kung halimbawa namang walang, ayun nga, nabanggit ko kanina, bank account. So, kailangan at least may bank account ka para mas maganda yung approval rate. Kasi kung halimbawang COE lang or payslip lang, medyo questionable yan. Hindi katulad ng pumapasok mismo sa bank account mo yung income mo, doon kitang-kita agad. Kung may business ka naman, gawin mo is lahat ng income mo sa business, lahat ng kita mo, kahit ipupuhunan mo yan bukas, i-deposit mo muna yan ngayon para makita sa bank account mo na may pumapasok na income sa'yo monthly. Kung halimbawang yung iba may pumapasok na income monthly 100,000, 200,000 kasama yung puhunan. So yung mga ganung bagay, pwede na yun. Yung mga ganung income, malaking bagay yun para ipasok nyo sa bank account nyo. So para sa ganun, meron kayo may papakitang SOA. So kung gusto mo mag-loan ng sasakyan, at least meron kang 3 months or 6 months bank statement. Ang kagandahan pa nun, makakapag-isip ka pa na paghahandaan mo eh. Napapaisip ka kung anong sasakyan ba talaga yung gusto mong kunin. 'Di ba? Baka within 6 months kaya mo palang i-cash yung sasakyan kasi malaki naman pala talaga yung perang pumapasok sa'yo. Ngayon, kung gusto mo talaga ng loan, mag-ipon ka sa bangko mismo. Kung halimbawa naman gagamitin mo yung pera, pwede mo namang i-out para gamitin. Then kapag kumita ka ulit, dapat monthly may pumapasok sa'yo at least yung desired amount ng gusto mong sasakyan. Kung halimbawang, ayun nga, nabanggit ko kanina, kung halimbawang 20,000 monthly, halimbawa 20,000 monthly yung gusto mong sasakyan, at least dapat 3 times. So dapat 60,000 monthly may pumapasok sa income. Pwede ring combined, ayun, 'di ba? Pwede ring combined dun sa co-borrower mo. Pero mas maganda yung bank account mo pa lang itself, sa'yo pa lang, kaya nang bayaran yung monthly na gusto mong income. Na gusto mong bayarin, sorry. So, kung gusto mong mag-loan ng sasakyan, kontakin mo lang ako or message ka lang. Matutulungan kita, lalo na kung Ford, syempre. Meron tayong promo. Ang kagandahan dyan, syempre, may mga zero down payment.
Kahit anong brand naman meron eh. Pero depende yan sa approval mo. Kaya alagaan mo yung bank account mo, alagaan mo yung SOA para at least ma-aprobahan ka agad. So see you in 3 months or 6 months. Ngayon kung meron ka ng bank account na existing, gandahan mo yung flow. Mag-deposit ka dun. Gandahan mo yung flow ng income mo para madali kang ma-aprobahan. So this is Mark Cruz from Ford. See you sa loan mo.